Magandang araw sa ating lahat. Ang maikling lekturang ito ay may kinalaman doon sa isang kontrobersyal na yugto sa buhay ni Rizal, yung kanyang retraction letter. Sa inyong pinanood na Bayaring Third World ay sana ay nadinawan kayo, nabigyan konteksto kung ano ba ang kahalagahan, ano ang kabuluhan ng retraction text na ito ni Rizal. Gumawa na kayo ng film review dito, nabasa ko na ang ilan. Yung mga hindi ka pa rin nakapagpasa, medyo mahaba-haba na rin ang palugit na naibigay sa inyo. So pag-usapan natin 'no, itong retraction text na ito ni Rizal. Maikli lang naman siya 'no, at madali lang intindihin ang nilalaman ng retraction text na ito. Sinabi niya dito na siya ay isang Katoliko, siya ay nabuhay, lumaki na isang Katoliko, mamamatay na isang Katoliko. Pinabawi niya ang lahat ng anumang sinabi niya, anumang sinulat niya na ito nataliwas sa kanyang pagiging anak ng simbahan. Gayun din 'no, kanyang tinatatwa 'no, ang mga gawain sa loob ng masonerya kung saan siya ay kabilang na maaring nakasakit sa simbahan na kanyang kinabibilangan. Mapapansin niyo rin dito sa ibaba, ito ay merong petsang December 29, 1896, Manila, Jose Rizal. Ang tanong ay, totoo ba na merong retraction text na gaya ng pinag-usapan 'no, doon sa pelikula? Anong implikasyon nitong retraction text na ito sa ating pag-aaral tungkol kay Jose Rizal? May iba't ibang bersyon ng retraction text na ito. Depende kung sino may-ari, depende kung sino ang may hawak ng sulat na ito. So halimbawa, merong tinatawag na friar's text o friar's copy na unang lumabas sa mga pahayagan na La Voz Española at Diario de Manila noong mismong araw na pinatay si Rizal. Meron ding kopya yung mga Jesuita o yung Balaguer's copy. Si Vicente Balaguer yung naghikayat di umano kay Rizal na magbalik loob sa simbahan nung gabi bago siya patayin. So ito ay lumabas 6 na linggo matapos bitayin si Rizal. Meron ding kopya yung diaryong El Imparcial na lumabas nung mismong patayin si Rizal na inihanda ni Padre Pio P. Pero ito ang ating pag-uusapan, yung original copy na lumabas halos 39 na taon matapos bitayin si Rizal noong 1896. Ibig sabihin, ito ay lumabas noong 1935 at sabi nga, mayroong pirma si Rizal. No, meron itong pirma at merong petsang nakalagay. Saan galing itong retraction text na ito? Kung babalikan natin ang buhay ni Rizal sa dapitan, gusto niyang pakasalan si Josephine Bracken doon. Pero ang isang requirement sa kanya ni Father Antonio Obac ay kinakailangan niya munang magpasa ng isang retraction letter. Yun ang isang requirement. Kaya ang tanong dito ay, ganun ba talaga kamahal ni Rizal si Josephine Bracken para magsulat ng ganito kabigat na retraction letter na yan? So nagsulat si Rizal ng isang retraction letter, pero sigurista si Rizal 'no, hindi niya ito pinirmahan, binigay kay Antonio Obac at sinabing, "Eto na po ang sulat, pwede na po kaming magpakasal." Ang sabi naman ni Obac, hindi pa nakapagdesisyon 'no, wag muna kasi ito ay susuriin muna na nakatataas sa kanya. Ayon din sa kuwento matapos ang ilang araw, bumalik si Rizal kay Obac at sinabi niya na, "Gusto ko ng bawiin yung retraction letter na binigay ko." Pero ang sabi ni Antonio Obac ay wala na ito sa akin. Ito ay naipasa na niya 'no, sa mas mataas sa kanya dun sa obispo ng Cebu. So ibig sabihin merong retraction text pero walang pirma at hindi ito nabawi ni Jose Rizal. Yun yung sinasabing lumabas 39 years after the execution of Rizal in 1935 na meron ng pirma. So ano katotohanan dito 'no, sa retraction text na ito na binabanggit natin? Sabi ng mga naniniwalang
walang retraction, marami silang mga ibinibigay 'no, ng mga ebidensya. In fact, sa pag-aaral ng mga retraction text na ito, sinusuri dito yung bilang ng mga salita, bilang ng mga letra, gayon din yung style ng paragraph 'no, yung kanilang writing style, yung bilang ng kuwit o yung kama. So, yung mga binanggit ko kanina na iba't ibang bersyon, ito ang pagsusuring ginagawa kung ito ba ay reliable, ito ba ay authentic, ito ba ay totoo, ito ba ay peke. Dun sa nagsasabing walang retraction letter na lumabas o walang pinirmahan si Rizal, meron silang mga ibinibigay 'no, ng mga kontensyo 'no. Sabi nila, walang prayle ang nagtagumpay na hikayatin si Rizal hanggang sa huli, wala. 'Pag binasa mo yung retraction letter, sinabi dun ni Rizal na, "I wish to live." Pero pagbabalikan mo yung ilan sa mga sulat ni Rizal, halimbawa yung kanyang sulat sa pamilya, sinabi niya na, "I die resigned. I would rather die than to live in oppression." Sa kanyang huling tula, sinabi niya, "Gladly now I go to give my life." Ibig sabihin, walang saysay kung bakit kinakailangan pa niyang bawiin ang kanyang sinabi 'no, sa huling gabi niya sa kanyang selda. Sapagkat alam niya noon pa man na siya ay mamamatay din naman. Hindi rin daw magagawa ni Rizal na magsulat ng isang retraction text 'no, nung huling gabi niya sapagkat siya ay abala sa pagsusulat ng kanyang huling tula. At kung pinanood niyo nga 'di ba yung pelikula, ilang beses 'di ba nag-umpisal si Rizal, ilang beses nagdasal. Alam niya kasing mamamatay na rin siya nung kinabukasan, kung kaya't wala na ring saysay na magsulat ng isang retraction text. Sa kanyang tula na isinid sa dapitan sinabi niya, "Sa mi retiro, yung aking pamamahinga, no one can take the past away from me." Wala na. So anong saysay upang bawiin pa niya ito sa huling bahagi ng kanyang buhay? Hanggang sa dulo, si Rizal, hawak niya 'no, yung kanyang mga pananaw, rasyonalista at isang modernista. Isa pang tanong ay kung merong retraction letter ay dapat merong kasal. So anong problema dito? Walang dokumento upang patunayan na kinasal si Rizal kay Josephine Bracken, wala. Kung matatandaan ninyo yung isang libro na ibinigay ng isang prayle kay Rizal sa dapitan, Imitation of Christ, na binigay ni Rizal na regalo kay Josephine Bracken, may nakalagay dun, nakasulat dun na, "To my dear and unhappy wife Josephine." Ito lang siguro marahil yung patunay na wife ni Rizal si Josephine Bracken. Pero yung actual na dokumento, walang nag-produce 'no, na marriage certificate nilang dalawa. Na mismong sila ay magkakaiba dun sa binibigay na mga oras, ng kasal ni Rizal at ni Bracken 'no. Sabi ni Bracken 5 in the morning, sabi nung kapitan ng selda 5:30 in the morning, sabi nung paring si Balaguer 'no 6 in the morning. Pati yung iba't ibang dyaryo iba-iba rin ang binibigay ng mga petsa. So, ano ang tunay na oras? Ba't magkakaiba? Sino ang witness 'no, yung altar. Ang tanging makapagsasabi sa atin na aktuwal na oras ng kanilang kasal. Sumunod, kung si Rizal ay napatawad marahil ng simbahan, di sana siya inilibing 'no, sa isang, libingan na binasbasan, pero hindi. Siya ay inilibing sa simbahan, sa sementeryo ng Paco o yung kasalukuyang Paco Park. So, walang na-produce na retraction letter 'no, kung tutuusin. No, so maraming tanong, In fact, bago siguro imbis na masagot natin yung mga maraming tanong, imbis na masagot natin baka mas marami pa sigurong mga tanong ang ating maiisip, Kasi nakakalito, 'di ba kung iisipin mo. Pero yun nga, sabi nga dun sa pelikulang Bayani ng Third World 'di ba, dead end itong issue na ito. Pero ano yung mga bagay na gusto kong pagnilay-nilayan ninyo? Matapos ang Bayani ng Third World at matapos itong lektura na ito, sabi ko nga sa inyo imbis na mas maraming sagot, baka mas marami pang mga tanong. Una siguro, may implikasyon ba yung retraction text ni Rizal sa kanyang kabayanihan?
May epekto ba ito? Nakaapekto ba yung retraction letter na ito sa pagmamahal ni Rizal sa bayan? Nakabawas ba yung retraction letter na ito sa kanyang pagiging pambansang bayani ng Pilipinas? So ito yung mga tanong na dapat nating isipin 'pag nilay-nilayan pagdating sa kanyang retraction letter, yung kontrobersiya 'no ng pagsusulat nito ni Rizal, kung ito man ay totoo, kung ito man ay hindi 'no, ay pinag-usapan na ito 'no doon sa pelikula. So yun lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig.